So magandang umaga sa inyong lahat dyan mga kababayan. So ngayon po ay andito kami sa Baloy Husayanan, no? O Hall of Justice po ng mga katutubo. Dito sa ISLT o School of Living Tradition ng Tribong Ata mga kababayan, no? So pumunta kami ngayon dito para po ihatid yung tulong po ng sponsor galing kay Ate Tess. So maraming salamat Ate Tess, no? So ngayong umaga mga kababayan, andyan na po yung pamilya nila ni tatay, no? Gimpulangan family, kung sino yung nag-initiate ng magawa ng SLT para sa Tribong Ata, para ma-preserve po yung kanilang kultura mga kababayan ng Tribong Ata. So ngayon, pupuntahan namin ngayon kasi malaki pa po yung kukulangin dito mga kababayan, no? Mga pagpapadevelop po ng area o bilang isang SLT ng Tribong Ata. Kaya nagbigay din po ng tulong si Ate Tess para sa pamilyang Gimpulangan o sa lahat po na tumutulong dito para po ma-develop ang itong SLT na ito. So magbigay siya ng pera ngayon. So turnover po si Ma'am Aya ngayon mga kababayan sa pera. Pagkatapos ipamimigay na mamaya ang mga school supplies, no? Na pinabigay din po ni Ate Tess para sa mga bata kasi malapit na rin po yung pasukan. So ano pa yung iba Ma'am Aya? Magsasayaw daw yung mga bata dito. Abangan nyo rin po yung pagsasayaw po ng mga bata kasama si Ma'am Aya, yung tribal dance. Naka-tribal costume. Sayaw ka ko, bay? Sayaw ka? Opo. Sasayaw din sila kabay, no? So ngayon, ano man yung nagbihis pa yung mga kasama iba nito mga kabayan. So nakadamit kami, ako. Kasi meron nagpahiram sa akin mga kabayan, no? So next time baka makabili tayo nito. Ang gawa na bihit. Pero may gusto ko dibihit ba? Parehas mong tingin. So mga kabayan, no? So ano man matutal do? So ngayon, puntahan natin ngayon mga kabayan doon ang pamilyang Gimpulangan, no? Para po masimulan na po yung pamimigay ng school supplies at saka po makikita na ninyo yung pagsasaya nila. So, ayun mga kababayan, so dito po kami natulog kagabi. So, grabe ang himbing po talaga ng tulog ko kasi super lamig po dito sa loob. Tapos, presko. Ang dami namin natulog dito kagabi mga kababayan, pero parang kulang lang po kami. So, ang lawak po kasi ng area. So, pasok tayo. Okay. Yahan ko ba? Dali. Gugat o pamanik. So ngayon mga kababayan, no, so andito na po tayo sa kanilang tatay, ang Gimpulangan family. So hindi pa lahat yun, no? Meron pa kayong mga anak. Napay mga anak nyo tayo wala din, no? Okay. Sila si Jumar. Umar. So andito kami mga kababayan. So sila po yung familia na nag-initiate mga kababayan para makapagawa ng SLT o School of Living Tradition para po hindi malilimutan ng mga kabataan ang kanilang kultura, no? So magiging ma-preserve nila sa susunod na henerasyon ang kanilang kultura. So kaya malaking tulong po ang ginawa nila para po sa mga sumusunod na henerasyon. Kaya mo kauntay, pwede mong mga anak, mga tanan. Kuha na lang Tracy. Tracy, ada pila din ta? Tracy ang anak namo. Tanan. Tanan. Tracy. Namatay ang duha. So 11 sila nabili. Soon siyang nabilin. Dagan-dagan po dai. Bibo kayo. Bibo kay Midri. Tapos may mga bata, no? O napay mga bata. Alin pa yun sir kay Bibo man. Gani, Tapos so 11 ka ba kang nabilin karon, tapos tama po din sila tayo, no? Sa gasto nimo pagpa-eskwela sa una. O sa una. Tapos karon, may mga estudyante nga nag-eskwela. Napaduha. Pa estudyante ba di ay? Nag-eskwela sila. O si Kuan. Kuan sila ang nag-eskwela karon upat. Oo. Daghan pa di niya. So may imong kuan pang support pod para sa pag-eskwela nila. Sa ako lang Kuan. Paningkamot o maramang ako ang saligan. Lagi, no? Nya usahay lagi kulangan kay pila ra koy agis uma. Kada upat ka bulan una raman may makasanggi kay mais ra may amo ang saligan taon. Mangin taon lang ko kay mais ra man gyud tinuod.
Tapos ang imong mga anak pod nga nagkuan naman po'y pamilya na napigya si kaso nga kuan no. So ikaw na gyud bisan pa sa imong pangindaron karon ningkamot ka nga makapahuman ka sa imong upat nga eskwela. Oo. So yun mga kababayan no, so sa labing isa ba no? Ampun sila. So, labing isang anak ni tatay, meron pang apat na nag-aaral na tinataguyod ni tatay sa pamamagitan po ng pagtatrabaho sa kanyang sakahan. Kahit po medyo taas-taas na po yung edad ni tatay, pero pinagsikapan pa rin ni tatay na makapagtapos yung apat ng anak sa pag-aaral ngayon. So dahil po yung ibang mga anak ni tatay, meron na din yung mga pamilya, meron na rin inaasikaso. Kaya si tatay lang po yung tumataguyod sa kanyang mga anak sa pamamagitan ng pagsasaka, pagtatanim ng mais para makasupport po sa kanilang mga pagkain at sa mga kanilang gastusin sa paralan. Kaya itong ginagawa ngayon ng sponsor mga kababayan, malaking tulong na po ito no. May binigay siyang cash sa kanila kasi po patuloy silang nagtatrabaho para sa pag-develop dito sa SLT o School of Living Tradition. So kinakailangan din ng mga cash. So ngayon, ang tulong po na bigay po ng sponsor ay malaking tulong na ito. So instead na makuhaan yung kanilang naipon na pera, so sa pamamagitan ng ibigay ngayon ni Ma'am Aya mula sa sponsor, ito po ay malaking tulong na para po sa patuloy po na pagpa-develop nila dito sa School of Living Tradition. So maraming salamat talaga no Ma'am Tess sa yung malaking tulong po para sa kanila, para sa pamilyang Ginpulangan, sa lahat po na tumulong sa kanila para sa pag-develop dito. So malaking tulong na po pati na sa mga bigas na binigay mo, support po sa kanilang pagkain habang nagtatrabaho sila dito. O naglilinis, nag-tree planting. So yun yung ginagawa mga kababayan para po magkaroon po ng mga puno sa paligid at magandang tingnan pagdating ng araw. So sa imong kuan, sa imong mga anak tayo, pila kinsa ang nag-eskwela karon? Si, Ikaw. So upat. Pila na edad nimo gaw? Ako isip panganay sa ako ang papa ug si mama. 14 ako. 40. Oh, pero na kuan gyud nako nga mobalik og eskwela kay bisan pa man og na anak ko'y pangidaron pero nakita nako sa pagkakaron nga dapat gyud ay nga aduna tay mahuman nga bisag gamay lang nga kuan at least kung bisag sa wala-wala mi pero naningkamot pud ang ako ang ginikanan nga makapadayon gyapon ko sa akong pag-eskwela bisag na anak ko yung mga anak so kana lang. Sabay ako tamay ko. Sa imong pangidaron karon, unsa na ka nga year? Mag-grade 12 ko karon. Mag-grade 12 na ka. Oo. Sa asa di ka nag-eskwela Sa Malabog? Malabog National High School. Ah, Pero sa ALS ko nagakuan. sa ALS. Oo. So si anta ngaran no. Ako dahil si Jomar A. Ginpulangan. So si Jumar po mga kababayan is nag-aaral po siya ng grade 12. So meron po siyang anak, dalawa. May asawa na ba yung mga anak mo? Isa. Yung may, isa. May anak na siya. So ikaw na lang yung magpatuloy mag-aaral. Opo. So Pero gusto ko pa rin na kuan. Gusto pud nako nga kanang bisag nag-eskwela ko. Pero ginaingganyo gyapon ako ang akong mga anak nga dapat bisan og naa na mo'y anak, nanak kay anak. Padayon gyapon ka sa pag-eskwela kay bata pa sila. Oh. Kay dapat ako ang ilahang isip mahimo nga sumbanan nga bisag ako gani ang ginikanan anong padayon gyapon ko sa akong pag-eskwela. So naka-enroll na ka. Sa pagkakaroon wala po ko naka-enroll kay tungod sa napay busy pa man gyud diri sa sulod. So karong kuan siguro karong semana makapa-enroll na gyud ko. Sige, padayon jud eskwela kay para wala man jud kahumanan ang pangandoy sa padayon nang jud kag eskwela. So kana si kuan si Roy. Unsa na ka nga year? Mag-grade 12 na ko karon. Nag-classmate kami sa akong kuya. Sa ALS gyapon kay Sa ALS. eskwela. Sa Malabog. So unsa may gusto nimo kapag kuan matapos ka mag-aral anong gusto mong course? So, akong kurso, maestro lang siguro ko. Maestro. Kay para makatabang pud ko sa isig ka ingon ako nga mga bata. Mabata man o matiguang makatabang ko. So, tudlo. Kabalo sila sulat, kabalo basa, o mga skills nga kuan lang
Kapaluan. Bahad ko nga din ako natos na kamay ko. So, ayan mga kababayan, so nakakabilib po talaga si tatay. So, kahit pilak lukas nun, anak. So, nain po yung anak niyang mga lalaki, pero wala po mga bisyo. So, kahit pag-inom, so wala po talagang mga bisyo itong mga bata dito na mga lalaki. So, napakaswerte po ni tatay sa kanyang anak. Tapos si Roy. So, ikaw, Roy, balita ko kasi na-stop ka sa pag-aaral ilang taon din dahil sa ginagawa mo dito sa SLT. So, gusto mo pa ba magpadayon, mag-eskwela? So actually, mayong buntag ka natong tanan no. So mao magundi ang hinungdan nga nung na-stop ko sa ako ang pag-eskwela kay tungod gusto nako nga ako makatabang ko sa ako ang kaubanan nga mga tribong ata sulod sa ancestral domain. No, gusto nako nga makatabang ko mao na siya nga na-stop ko og eskwela kay tungod naghimo ko ani og nagplano ko nga maghimo aning ato ang SLT dinhi sa Mount Calasasan. So, kani siya makita ninyo kining sukad pa sa unang panahon ng mga payag, kining mga balay-balay dire. So makita ninyo aduna na siya mga kasaysayan. No, sa mauna siya nga hinungdan nga na-stop ko sa ako ang pag-eskwela kay tungod ang akong plano is ibalik na ko og istorya nga tungod kay ako ang gusto nga makatabang ko sa ako ang mga kaubanan nako nga mga tribo. So, anong year ka na dapat So, ngayon? Grade 10 po. Grade 10. So, magpadayon kag eskwela. So, Sunod. Na ako'y plano nga mubalik unta ko nga sa ako ang pag-eskwela. Pero Sa may nakapugong mo, Roy? na ako'y balak unta nga magpadayon pag eskwela pero naa pa manggoy kuan nga wala pa nako nahuman no sa unsa ni sa part gihapon ni sa SLT. So naa pa tay himuonon nga katong ginatawag nato nga balay husayanan. Baliduhan na lang na siya katong palasungan. So mao na siya ang himuonon nako. So maulang to mayong buntag or daghang salamat ka natong tanan. So, unta no makapadayon jud kag eskwela para daghan pa kag matabangan sunod. Yes, ma'am. Salamat, ma'am. Isa pa. Tapos kanang ano, Roy, kanang Baloy Husayanan, ingani gyapon na ko. Oh, dako na siya nga Mas dako pa balay, na ani. mas dako pa ani ang ginatawag nato nga balay husayanan kay Mo. tungod kung naay mga problema dito na Husayan. siya husayon sa mga tribal. Ano siya, Hall of Oo, Justice. oo, oo. Ay, ko alam mo. Pero part gyapon na sa ato ang SLT. Pero ang area na niya nga, ma-location ng butangan, dito pa? Mangita pa og location nga para matukuran. Tapos kailangan pa na budget yapon. Ang budget Oh. Bisan lang gani sa pagkaon, dako na kayo ng kailangan, no? dako Kaya na di kayo ng magkatrabaho kay kaon. tinuod na. Oh. Tapos kining mga gamit nga para pagkaon sa kanang mutabang kay lisod pag saray mo lihok. Pero ang kining ato ang gitapukan karon kini siya wala gyud kanang unsa ni Uli assist nahimo. walay assist nga gihimo jud dire kay tungod kay sa ako ang kuan kay kanang kuan gud ba kanang dili pwede nga muana mi nga tabangi mi dire magpatabang mi kay ang ako ang kuan kung naay willing mo tabang sa ako makita nako dire di na magkinahanglan pa nga maadto ko mangayo kog tabang sila na mismo ang muduol or mo tabang diri sa ining ato karong gi Oo. ato ang location ron diri sa Mount Calasasan. So maulang to siya. So, yun mga kababayan, no? So, si Roy pala mga kababayan, siya pala yung nag-initiate talaga no, na maggawa ng SLT. At dahil po sa supportive family niya, mga kapatid niya, sumuporta sa kanya. At na-stop siya sa pag-aaral para po makabuo ng SLT. Sabi niya kanina na gusto niya talagang ma-preserve yung kultura ng tribong Atano. So, makikita natin ngayon mga kababayan dito sa SLT. Dito na,
para sa akin, dito ko lang rin nakikita yung paano namuhay ang mga katutubong ata noon, nung unang panahon. Kasi hindi man ako nakaabot sa kanilang panahon. No? Pero dito, nalaman ko paano sila imbak ng pagkain, saan sila maglagay, ano yung uri ng bahay na kanilang pinaglalagyan para ma-preserve din yung kanilang mga palay, para pagdating po sa pagtatanim, andun na yung mga itatanim nilang palay. So marami pang mag-aaral, no? Ay, may dalawa pa. Ay, isa na lang. Justin. Oh. Ikaw, Justin, anong grade ka na ngayon? Mag-grade 10 ako. Mag-grade din. So magkaklase muna. Sana kayo ni Roy. Sa dihara sa may kuan, Yara Pamantawan. sentro. Pamantawan. Mag-grade 10. So gusto mo talaga makapagtapos din sa pag-aaral? Para makabalos og tabang sa akong pamilya. Oh. Nila papa. Tinood yun, no? Grabe yung sakripisyo po ni tatay para makapahuman mo mga eskwela. So, nindot kayo. Maganda yung nais ni Justin, mga babae, no? Gusto niya talagang makapagtapos sa pag-aaral niya para po makaganti din siya sa kanyang mga magulang sa tulong na ginawa para sa kanya. Paglaki, pagpapaaral. So, magandang mga, mga hangarin sa buhay. So, medyo lima siguro nag-eskwela? Upat ka. Ay, oo, si Roy day dapat. Oo. So, 4 yung nag-aaral. Pang-5 sana si Roy, kaso meron pa siyang gustong tatapusin po dito sa loob ng SLT. Dahil po sa patuloy pa na proseso para ma-develop yung lugar. So, ngayon mga kababayan, so nais nating pasalitain si Kisaman. Si Robert. Yung isa sa anak ni tatay na si Robert. Gimpulangan. Siya ang kuan din. Ang tawag pa kayo? Tagapagsalita. Siya yung nagtuturo Si Robert talaga yung tagapagsalita dito mga kababayan, no? Siya yung mga bisita, nag-orient siya yung nag-orient po sa lahat ng pumapasok dito kung ano yung dapat gawin. Ano, no? So, dito si Robert mga kababayan, no? Claro? Hello, so magandang umaga po sa ating lahat, no. So ako po pala si Robert Gimpulangan, isa po sa mga anak ni Tatay Lino Gimpulangan and Mama Nida Gimpulangan. So lahat po dito yung makikita nyo dito sa loob po ng bahay na ito ay mga kapatid ko tsaka mga pamangkin. So isa lang po ang masasabi ko sa ating sponsor ngayon, no, sa ating mga kababayan na kita po sa video namin. So, maraming salamat po sa lahat ng tao, no, na may mabuting puso po na isa po sa nakakita kung ano ang importansya sa ginawa namin dito sa Mount Calasasan or inside the Mount Calasasan po. Dito po ninyo makikita yung ginawa po naming initiative together with my brother, no, na si Roy Gimpulangan. So siya po ang aming spiritual advisor or spiritual leader, yun pong tinatawag na baylan. So ang amin pong ginawa ay hindi lang po ito tungkol para sa amin, kundi po ang ginawa po naming SLT or School of Living Tradition na may kahulugan po sa aming salita na tinatawag po na panuluanan, pabatasan, pamanuhon at a tribe. So ibig sabihin po, yung panuluanan ay siya pong school, siya pong batasan is yun po yung tinutukoy doon sa culture and tradition. So kapag bibigyan nyo po ng isang pangalan yung kultura at tradisyon, ang tawag po dyan ay batasan. So dito po ituturo sa lahat ng mga kabataan, even po yung mga nasa regular na klase po, saka yung mga out of school youth, lahat po ng mga katutubo ka man o hindi man katutubo, kahit saang bansa ka po, kapag pupunta ka dito sa School of Living Tradition, dito mo talaga makikita kung paano na isa sa buhay ng isang totoong Ata tribe yung culture and tradition. Kung paano po namin na i-preserve, paano po namin maipasa yung kultura at tradisyon namin dun po sa mga kabataan namin. So ito pong SLT, yung School of Living Tradition po, ang aming pong advokasya dito ay para po magkaroon ng oportunidad yung lahat ng mga tao na nawawala na po sa kanila yung culture and tradition. So we pray to God po na baka po pagdating ng panahon, isa po itong yung SLT, yung pagtuturo ng culture and tradition is
maisali din po ito doon sa curriculum ng DepEd para po yung mga kabataan na mga katutubo na nag-aaral po magkakaroon din ng kahit isang subject or kahit once a day may isang oras lang para maituro po sa ating mga cultural masters yung ating paano isa sa buhay, paano nabuhay at paano na i-preserve ng totoong tribo yung kultura namin as Ata tribe. Kasi po isa po itong yung SLT School of Living Tradition, isa po ito sa dahilan bakit ginawa natin itong initiative. Pero kahit initiative natin pero hindi lamang po kami yung nagmamay-ari nito. Kasi po yung SLT from the word School of Living Tradition is ito po ay kumbaga ang nagmamay-ari po nito ay ang lahat ng generation ng Ata. So kahit nasa itlog pa ng kanilang papa na pinaplan pa na gawin, kasali na sila sa nagmamay-ari ng SLT. So lahat ng mga Ata tribe na narito po sa loob ng ancestral domain, sa loob ng Paquibato District. So kami po lahat ang nagmamay-ari nito sa SLT. Ito po yung purpose na ginawa namin kasi po para po mas ma-recognize po yung Ata. Mas ma-recognize pa po ng different agencies, ng different countries yung na masasabi nila, maiisip nila na oy, existing pa pala yung Ata tribe. May existing pa pala na ganitong tribo na totoong naisa sa buhay nila kung ano yung kanilang kultura at tradisyon. So, yun lamang po ang aking masasabi at nais ko lang din pong pasalamatan yung lahat ng mga tao na kagaya nyo at saka yung mga kapitbahay namin, mga relatives na may mabuti rin pong puso na isa po sila sa nagtulong po sa amin kahit walang financial support kasi hindi po talaga basta-basta na maggawa ka ng ganitong project. Since 2020 hanggang ngayon, 2026. patuloy pa rin po yung namin, mga nasa 6 years na po yung ginawa nating initiative dito. Kahit walang pagkain, walang kahit pero nakikita naman din po natin na medyo may nagbunga na rin po ng medyo mabuti po yung ating yung kagaya po ng marami ng taong nakapunta dito, kahit makikita mo lang sila na namamasyal dito, makikita lang namin yung mga tao na parang nasisiyahan sila sa ginagawa namin. Malaking bagay na po yun na para bang sa heart namin na parang every time na may nakita kaming tao na yung kanilang expression, wow, ang ganda ng yun masasabi namin talaga sa amin na parang di namin ma-explain sa puso at isipan namin na unexpected talaga kasi biruin mo sa simpleng bagay na ginawa mo may mga tao pa lang nakaka-appreciate, may mga tao pa lang nasisiyahan din kahit hindi man tayo magkakaparihas ng paningin, kahit hindi man tayo magkakaparihas ng taste or habit, pero masasabi talaga namin na parang happy kami. So, yun lang. Maraming salamat po talaga in behalf sa Gimpulangan family, in behalf sa Ata tribe po. Isa po itong malaking karangalan, isa po itong malaking kasiyahan natin para po sa ating mga leaders, sa mga leaders sa Ata tribe, isa po itong karangalan natin. So garbuta si inilangon kono don para kanami si ini suparat kanta langon si ini isip sa bukan tribo na Ata tribe. So inimunoy si ini kono don kono no kanamin ngaran kasi kasog ondong ko si ini kagoilan kun kono kodoma og koilan puhon kinahanglan kagoilan kay kasikan dias tribo nata sa bokarek in pangamunoy kay isilti kasikan dias batasan ka kultura way tradition. So yun lamang po. Maraming salamat and good morning po. So, naalam ko yung pangutana sa imo ha. Kuya kayo hindi siya mangistorya, manggod. Kaya, unsay ka nang nahuman mo? Ano yung natapos mo? Grabe ha. Magmaula. Bilib kasi ako sa mga salita niya. Grabe, parang siyang attorney. Hindi. Pwede mo bang ma-explain sa amin kung ano yung natapos mo or ano yung mga ginagawa mo sa imong mga trabaho ba? Actually,
wala talaga ako natapos na kahit anong course, no. High school level lang din po ako. Noon po, sa panahon po na nag-aaral pa po ako sa Pablo Lorenzo National High School sa PLNHS sa may Mandog, Mandog, Buhangin District, Davao City. Doon po ako nag-aaral. Tapos sa high school level lang po ako. Tapos gusto ko po talaga sanang mag-aral noon pa. Saka isa po sa nagustuhan ko ng mga course is magiging attorney. Tama po yung sinasabi mo, but wala talaga, kulang po sa financial support, no, kasi noon magkaiba kasi ang panahon ngayon at saka noon. Walang kahit cellphone, kulang sa cellphone, laptops, yung mga doon sa mga transportation po. Medyo mahirap-hirap din po. At saka kami lang po na magkapatid yung siya po yung nagpaaral sa akin doon sa Davao City. Then during that time na nagkaroon siya ng parang nagplan siya na mag-asawa at saka umuwi siya dito sa bukid, doon po ako nakastop sa aking pag-aaral. So actually po, yun pong yung sinasabi mo na medyo ano bang term doon? Medyo sanay magsalita. Actually, dati talaga akong mahihain kahit magpunta pa yung mga teachers ko dito. Actually, sila Sir Ronly Mirasol, yun pong mga teachers galing Mandog sa Buhangin po yung pumupunta po doon sa Alon. Sila po yung mga teachers ko. Tsaka laking gulat nila nung malapit na mag-graduate yung kanilang mga anak na nag-aaral sa USIP. Nagpunta sila dito para mag-interview. Naghanap sila ng tribo na pwede lang i-interview. Tapos isa po tayo sa na-interview doon. Saka nagulat sila, uy, ba't ganito ka na magsalita? Dati, ano kayo, mahiyain ka. So, yun po, ang dahilan po doon, parang sa tuwing wala akong ginagawa, lagi po akong makipag talk sa mga tribal elders natin, sa mga tribal leaders. Doon po ako medyo na-practice. Tsaka sinabayan ko po sa pagbabasa ng mga libro like Republic Act 8371, yung Indigenous Peoples' Rights Act of 1997 na yun po yung isa sa mga batas na pumoprotekta po sa mga karapatan ng mga katutubo. So yun po, EPRALO. Ang EPRALO po, Indigenous Peoples' Rights Act of 1997. So it is also known as the United Nation Declaration on the Rights of Indigenous People. So hindi lang po yung ang mga karapatan po ng mga katutubo, hindi lang po siya basta batas. Siya po ay batas na pinaglalaban namin, hindi lang po dito sa Pilipinas, but recognized po siya ng United Nation. Kaya po sinasabi doon, may tinatawag tayong UNDRIP. Yung UNDRIP, ibig sabihin, the United Nation Declaration on the Rights of Indigenous People. So yun po talaga yung mga dahilan na nung sinabi ng kapatid ko na si Roy na may plan sana ganito, kasi lahat ng mga bahay na makikita natin dito, may tayo dito, isa po ito sa dinideclare natin as sacred place. Kasi hindi po siya basta i-declare, hindi naman po talaga natin pwede i-declare na SLT or School of Living Tradition pag wala kang makikitang sacred mountain, wala kang makikitang panubaran o yung tribal church, wala kang makikitang tuluhan or yung tuluhan, yun po yung accommodation area, tapos yung ganito, yung panuluanan. So dito po ituturo yung lahat ng mga natutunan ng mga galing pa sa ating mga great mga ancestors, yung mga ganon. So lahat yung mga lolapong, yung mga tribal storage, traditional storage, yung tribal museum, yung patil is one of the traditional types of the house of Ata tribe, and also yung kubkob. Ang kubkob po ay isa din po yan sa mga traditional types sa mga bahay ng mga katutubo. Pero lahat ng mga yan may mga kanya-kanyang explanation, may mga kanya-kanyang mga committee, yung mga ganon. So lahat dito po makikita natin. Kaya po minsan po nung dati marami po sa mga katulad nyo na nag-play sa amin na baka pwede magpunta doon, baka pwede kami makapasok doon, pero sinasabi ko na hindi pa pwede kasi po may every time na may pumapasok dito, may gagawin talaga tayong orientation. Kung ano lang yung pwedeng dapat gawin, tapos ano po yung hindi pwede na
gawin. Kasi po, when we adapt a culture, dapat alam natin yung tinatawag na cultural sensitivity. Diba? Yun talaga yung hindi dapat mawawala. Tapos hindi po, yun po yung dapat din po na isa sa isip ng lahat ng mga bisita na pumapasok dito. Yung culture sensitivity po, ibig sabihin po, isa na din po doon yung tinatawag natin na kapag nakita mo lang. Kapag narinig mo lang. Hindi mo na pwedeng sabihin. Hindi mo na pwedeng sabihin, "Uy, bakit ganyan si ano? Bakit ganyan yung mukha niya?" Hindi yun pwede. So, ibig sabihin kapag pumapasok ka na dito sa loob ng SLT, walang mataas, walang nasa ilalim. Lahat tayo pantay-pantay. Yung treat natin sa isa't isa. Kasi yun naman talaga yung sa culture and tradition. Tapos pagdating naman din po natin doon sa mga kasi po kasali po talaga yun sa turo ng SLT. Yun pong paano natin bigyan ng respeto yung nakakatanda, paano natin irerespeto yung tao at paano din po natin nalalaman na hindi ka nagtatanong kung ano ba siya, leader ba siya o hindi. So sa pagpasok mo pa lang sa SLT, kahit hindi mo natanungin sa kasama mo, malalaman mo kung ang isang tao siya ba ay isang leader, siya ba ay isang community member lamang, sa pamamagitan po ng mga kanilang expression, the way how to communicate each other po, yung paano sila makipagsalita doon sa kasi malalaman po natin kung ano siya. Like pagdating mo dito sa SLT, lahat ng mga tao pumupunta sa kanya nagsishake hand, yung ganon. Tapos sa pamamagitan ng ganyan, malalaman mo, siya pala isang dito, parang may mataas na ranggo yan. Oo. Tapos lahat din po ng mga tribo, hindi lang po basta tribo na nakasuot ng ganito, yung mga ganito. Kahit kami, kahit isa kaming tribo, kahit yung dugo na nasa ugat namin, kahit 100% atabladid ka, hindi po lahat na nakasuot ng ganito. Kasi po, lahat ng mga tao na makikita mo na may ganito, yung may mata to tangkulo or may tangkulo, is may basbas yan sa community, sa mga tribal elders, at saka dun sa mga spiritual advisor natin. Yun po yung isa lang po yan sa mga example natin. Kasi po, kapag may katanungan, isa rin po sa mga katanungan sa karamihan na paano ba malalaman o paano natin pwedeng i-record or yun bang paano natin isulat kung ano yung totoong kultura at tradisyon. Ang masasabi ko lang po, kapag may ganyan na mga tanong, mas maigi po na puntahan mismo yung community. Kasi doon po sa mga interview or sa mga kapag hindi mo pinupuntahan yung area or community ng isang katutubo, hindi mo talaga makukuha kung ano yung totoong kultura at tradisyon nila. So, yun lamang po. Ang galing. So, wala talaga akong masabi mga kababayan dahil nasabi na niya lahat. So, Musik doon. nasabi na niya lahat, na-explain na niya. Salamat po sa explanation. Salamat sa iyong explanation. Parang siya na po yung nag-vlog. Nalaman na ni Ma'am Aya. Nalaman ko na lahat. Kaya pala ganun kasi po, bilang isang attorney po ng katutubo, si Robert Kimpulangan. Hindi man niya natupad doon sa Hall of Justice, pero meron pa rin siyang papel na makapunta doon sa Hall of Justice, no? Kasi palagi siyang tinatawagan doon. Kahit ngayon, gabi lang siya nauwi dahil po sa kinakailangan siya doon. So, may mga papel pa rin siyang ginagawa. Nagpapasalamat ako kay Robert kasi kahit kagabi, tumawag pa rin siya na kahit ano daw yung mangyari, umulan or bumagyo, uuwi daw talaga siya dito sa SLT kasi nandito po kami. So, ayan. Daghan kayo salamat, Gaw. So, si Efren na lang ang kulang. Wala pa na to na istorya. So, salamat sa inyong paghatag sa bisag gamay lang panahon po. At least nga naata karon sa gitawag na tuog. Panuluanan to, batasan to, at tribe kay to Mount Kalasasan. So, mo piyak, nindot ang inyong pangtana. So, ang ako lang ikaingon nga,
salamat pod nga sa panahon nga gihatagan jud ta sa panahon sa Ginoo nga moadto pod mo diri sa among community aron lang nga masaksihan pod ninyo kung unsang tinuod jud nga nabuhat jud namo diri sa sulod sa Mount Kalasasan nga kung sa tanang nakita ninyo diri nabuhat man jud pinaagi sa amo apo nga ang igsuon nga si Roy og labi na sa amo ang pamilya ni initiative pero di ni tanan nga kuan kay atuan ni tanan sa tribo. So salamat kaayo o gani po sa istorya po sa akong manghod ganina na si Robert. Kung unsa to yung istorya bahin sa iyang kaagi sa pag-eskwela, tinuod jud to nga kahimtang pud namo sa unang panahon. Pero ang kanang kalisod kalisdanan nato isip na pag sa pag-eskwela dili na babag sa ato bisan pag unsay kalisod dili na hadlang ang pagpadayon sa pagtuon hangtod nga makabot nato ang kaugmaon padulong dito sa ato ang pamilya. So kana lang og mayong buntag. Daghang salamat kanatong tanan. Maraming salamat po. So, ayun mga kababayan, so ibibigay na po namin yung pinapabigay po ni Ma'am Tess. So, ang ako alam pong ma-explain din sa inyo ha. Oo, yeah. Sa inyo ha. Naga-vlog me, naga-charity me. Dili ingon nga nagakuha rami og kanang kuan. Views. Oh, views. Kay kabalo ba mo gagmay kay mig mga views. So, nagpasalamat na lang jud mi nga naami sponsor nga andam jud mo tabang kay gani katurang sa una pa unta siya magpahatod dili og tabang kaya lang medyo naapiki among time ba. Tapos gipaadto mi diri para maghatod og tabang katong bugas gapon nga among gidala. Tapos napoy cash ato atong bangko di nay. Napudrit atong bangko. So, ayun mga kababayan, nagpaabot po si Ma'am Tess ng tulong para po sa pamilya nila Ginpulangan. So, kani nga kwarta ha. So, gastuhon din ninyo kung unsa inyong gusto nga kuan. So, nagpadala siya og 10K. So, hindi ko agbahoy in. Kanit ama. Ang pwede para ni. Kay pa. Kanyo darama. So, kani nga cash para jud ni sa inyo ha. Sa dala tayo. Ingat ba no? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. So, unsay gusto nimo maingon sa atong sponsor? So, salamat kayo ni Ma'am Tis. Ug ingon man kamong iyahang mga kuan. Mo karuman. Alagad. Ikaw ga. Okay, so ako na po yung mag-explain, no? Kasi si Papa medyo nahihirapan siya mag-translate, no? Kasi sanay po si Papa sa salita po namin. So, ibig sabihin po ni Papa, maraming salamat po sa sponsors, no? Kay Ma'am Tess. Kasi po ito pong bigay niyong pera ngayon, malaking tulong na po ito para po maipatuloy po namin yung mga kung ano pa po yung kulang. Kasi po marami pa po kaming itatayo dito sa loob ng SLT. So sa pamamagitan po sa tulong na ito at saka po yung bigas, saka yung groceries, thank you so much po ng marami kasi po medyo may kaibahan na po doon sa dati po na naggawa kami ng ganito na parang yung initiative tsaka volunteer lang po yung mga tao na nagtulong dito sa amin. Kahit hirap po kami sa pagkain, hirap sa mga financial support pero andyan pa rin sila. Yung mga kapatid ko, yung mga relatives na nagtulong sa amin tsaka ito po yung kayo, maraming salamat din po kay Ma'am Aya, kay Ma'am Lorna at saka kay Sir Onyot. Maraming salamat po sa inyo. Kasi po kung hindi po dahil sa inyo, wala din po si Ma'am Tess ngayon na nagbigay ng ganitong tulong po. We will make sure po na sa susunod na balik nyo rito, may makikita na po na rin po kayong improvement sa pamamagitan po sa tulong na ito. Yun po yung masasabi ko kasi po yung iba po na doon po kami nahihirapan sa mga tao na tumutulong sa amin kasi hindi naman po pwede na hindi ka mag-isip na ano yung ipapakain mo sa kanila, kahit kape man lang, kahit pan man lang na kasi walang wala talagang budget yung ganyan. Every time po na may tutulong sa amin, lagi na lang po naming sasabihin sa kanila na tiis-tiis lang muna tayo, baka soon or baka sa susunod God will provide. So ito na po yung sinasabi na
God will provide kasi hindi naman po namin hinihingi na magbigay ng ganito pero kusang dumarating po. So, God will provide talaga. Totoo po talaga yung kasabihan na God will provide. So, maraming salamat po. So, si Mama baka may Ingat takay. Laki, no? Uy. Pasamat akaniyo. Doon ko ka nandinin tabang kanami. Tuod wa ko buyo to tabang mat kaniyo na tuon nandinin tabang kanami. Sikan na dakon pasamat ko kaniyo. To na tuo ko di tabang kanami kay. To nangimo koy kay si ini asir gimonon noy. Kanami ra iya waro mo piano kakakoon noy. Wa koy namuyot tabang. Nas kaniyo o kan natuon nung pito kanami nagtabang kay. Kanami kay. Nakunto dakon sa amat kay to. Mabugas na atod niyo pa di akay no si inis mo sopi iya. No si kanda iya dakon sa amat kaniyo. Adwa ko nangaranik mangaran niyo tulungan niyo kaniyo do kag pangaran so ko nakatug mangaran. So, na to. So, ayun mga kababayan, na ibigay na po namin yung tulong ni Ma'am Tess na pera. So, maraming salamat po sa iyo, Ma'am Tess. Sa walang sawa po na support niyo po sa amin sa pag-sponsor po sa mga katutubo na nangangailangan po ng tulong. So si Ma'am Tess po ay wala po siyang hinihingi na kapalit. So, gusto niya mag-tree planting mi karon, so gusto niya magtatanong siya og tulo ka punuan ipangalan sa iyaha. Kay after hindi ko sasabihin kung kailan. After 10 years, bibisitahin ni Ma'am Tess dito. Bibisita siya din, magbisita siya sa inyo, ha? Kay, kanang ganahan kay siya sa mga kuan sa inyo, sa ato ba, sa ato mga katutubo. Ganahan siya sa mga kasuotan nato, sa mga kinaiyahan. Maunang mobisita daw siya, dili makaulit siya sa ilahang lugar. So, ayan mga kababayan, hanggang dito lang po muna yung video namin. Tapos, abangan nyo pa yung mga iba pa po namin mga vlog mamaya. So, hanggang dito lang po. Maraming salamat po. So, bye-bye. Bye. I love you. Thank you so much.